and then you'll die. Yes, good day mga ka-DIY. So, hood insulation naman po tayo ngayon. So, una, tatanggalin po natin itong mga clips na to. So, gamit ang pry tool, tatanggalin po natin itong mga clips natin. And then, kikip po natin kasi gagamitin po natin to pabalik mamaya mga ka-DIYs after natin maglagay ng hood insulation po. Dahan-dahan lang po not to break the clips mga ka-DIYs kasi po kapag nasubraan po natin siya sa puwersa, maaari pong mabasag tong mga clips na to kasi this is made of plastic lang po mga ka-DIY. So yan po, tanggal na po yung ating stock insulation po. So yan po ang mga lugar kung saan natin didikit yung ating bagong insulation. So before that, try po nating hugasan or linisin itong mga portion kung saan doon natin ikakabit or ididikit itong ating insulation po. So una, hugasan po natin mga ka-DIYs gamit itong tubig po with soap. Yan po. So tatanggalin po natin yung alikabok po. Nang sa ganun ay magkaroon ng magandang kapit itong ating insulation sheets mga ka-DIYs. So pagkatapos natin hugasan po mga ka-DIYs, yan po, make sure po napatuyo natin ng maayos gamit tong basahan or cloth. So punasan po natin mga ka-DIYs to make sure na yung basa is matatanggal po and then may iwang malinis at dried na po yung surface na didikitan natin mamaya mga ka-DIYs. So ito po yung special insulation sheet po na kakabit natin. So special to kasi meron po siyang self adhesive na surface po. So yan po. And then sa kabila po is ito naman yung foil niya, which is heat insulation po at the same time fireproof po siya mga ka-DIYs. So testingin po natin kung gaano siya ka fireproof or heatproof po. So yan po, ina-applyan po natin ng pure or tunay na fire po. So nakikita naman po natin, totoo naman po na talagang fireproof siya mga ka-DIYs. So yan po, legit siya. So ngayon, una pong gawin natin is ilagay po natin dito sa surface na to yung stock natin na insulation. Yan po, yung stock niya. And then, gawin po natin pattern yan. So gamit po yung marker. So gagawa po tayo ng pattern para po guide natin siya mamaya sa pagka-cut natin mga ka-DIYs. Kasi kukuha lang po tayo ng enough doon sa surface na paglalagyan natin mga ka-DIYs. So kung napansin nyo po, ginagamitan ko siya ng marker kung saan makikita natin mamaya ang lines. Yan po. So kung nakikita nyo na yan, so imbis na susundin po natin yan mga ka-DIY sapagkat lalagyan po natin siya ng allowance. Kahit 1 to 2 inches lang po yung allowance natin po both sides po sa pagkat nitong insulation sheets po mga ka-DIYs. Kasi po kailangan po natin magkaroon ng a bit wider po dun sa stock. Nang sa ganun ma-cover up natin yung buong hood po talaga mga ka-DIYs. So yan po. So tingnan po natin. Yan po, kinakat na po natin. So as you can see po mga ka-DIYs, hindi po natin siya sinagad doon sa ating marker mga ka-DIYs. So nagkaroon po tayo ng space po doon sa marker po. So kumbaga mas malaki po yung cutting edge natin compared to those edges po na ginuguhit natin mga ka-DIYs. And also nagbigay din po tayo ng space doon sa may bandang corner. Diyan po, sa may bandang corner na yan. Since may nakita po tayong space doon sa hood natin na pwede pong ma-cover up nitong corner na yan mga ka-DIYs. So yan po. So we're ready na po. So pwede na po nating i-apply itong ating insulation sheet po doon sa ating actual po. So, since ready na din tong ating pagdidikitan mga ka-DIYs, so dito po, portion na to, dito po natin papadikit or ilapag tong ating insulation sheet mga ka-DIY. So, una po is
hanapin natin yung sentro, yan po. And then, you peel off po yung first half po ng ating insulation po. Nang sa ganun, hindi naman po maging problema yung pagkabit natin. So, dahan-dahan na po natin ikabit. So, ibig sabihin, hindi po buong insulation ang tanggalan po natin ng protective sa kanyang adhesive po, bali mga ka-DIY. So, yan. Tanggal na yung first half. So, idikit natin yung first half ng ating insulation. Ganyan lang po. So, dahan-dahan lang po. And then, sabay hagod po sa mga portion or sa area kung saan lumalapat itong ating adhesive mga ka-DIYs. Ayan po. Since hindi flat itong ating pinapandikitan, so, aim po natin or unahin po natin idikit yung mga lower portion mga ka-DIYs. Kumbaga, yung mga islands mga ka-DIYs na malalim kumpara sa normal na surface mga ka-DIY. So, ganyan po. So, pinapadikit po natin yan dyan sa mga portion kung saan malalim konti. Yan po. So, first half pa lang po yung inuna natin. So, idiin lang po natin para magkaroon ng magandang kapit po yung ating ini-install na installation mga ka-DIYs. Insulation. And then next po is tong second half na po. So yan po, nakakabit na yung first half. So dahan-dahan po nating ikabit itong kanyang karugtong po mga ka-DIY. So yan po, dahan-dahan po nating ihagod doon sa mga area kung saan pagdidikitan nitong ating adhesive mga ka-DIYs. So yan po, yung mga butas-butas dyan. So unahin po natin yan nang sa ganun ay hindi magkaroon ng hanging tong ating insulation sheet mga ka-DIYs. So yan po, napakadali lang po mga ka-DIY since meron na po siyang adhesive. So yan po. So ito po ay isang magandang alternative po mga ka-DIYs kung yung hood insulation nyo na stock is durog na or sira na. So kahit ito na po yung magiging alternative nyo, napakaganda po nito na idea mga ka-DIYs. So yan po. So wag na po tayo maghanap ng stock na insulation sheet kagaya nung nasa kasa po. If ever po magkaroon kayo ng time na ganito na lang gamitin, is maigi din po to. Kasi kung purpose naman lang po yung pagbabasihan is same purpose lang naman po sila nitong ating stock. So but this time po, since maganda pa yung quality at status ng ating stock po, so babalik ko na lang din po at the same time para po is double po or dual po yung ating insulation po or protection po sa ating heat and sound mga ka-DIYs. So this time po, since meron tayong naitabing mga clips, so ang gagawin po natin is hanapin po natin yung mga stock na butas and then ipapunch po natin siya mga ka-DIYs using this screwdriver po. So yan po. So binubutasan ko po siya yung insulation sheet po nang sa ganun ay hindi tayo mahirapan magbalik sa mga stock clips natin mga ka-DIYs. And then this portion also, dito po may naka-clip dyan dapat or nakasabit dyan yung ating stock na insulation po. So tatanggalin lang po natin tong portion na to or hihiwain lang po natin nang sa ganun ay ma-expose natin yung pagkakabitan ng ating stock na insulation po mga ka-DIYs. So yan po, so kita na po yung ating pagkakabitan, yan. So ini-expose na po natin na sa ganun ay mai-insert po natin doon tong ating stock insulation sheet po mga ka-DIYs. So yan po, so as what I've mentioned before, ito po yung magandang alternative kung sakasakali lang po is sira or wala na yung dati yung protection nito sa ating hood mga ka-DIYs. So hindi na po kailangang bumili ng yung mamamahaling replacement doon sa kasa, but instead you can use this as alternative. So yan po, pabalik ko na po itong ating stock po. So yan po, i-insert ko po lang yan mga ka-DIYs and then at the same time, babalik po natin yung stock niya na mga clips po. So, yan po. Ganyan lang po. So, kung paano natin siya tinanggal mga ka-DIYs in reverse way po, ganun lang din po natin ibabalik tong ating hood insulation mga ka-DIYs. So, yan po. Napakadali lang po mga ka-DIYs kung gusto nyo
DIY ng ganitong klaseng modification po. So napakadali lang po, so kaya subukan nyo dong mag DIY, especially pag meron kayong mga spare time sa inyong mga garahe, mga ka-DIYs. So dyan lang po. So tapos na po yung DIY of the day natin. So sa nood po nitong video na to po, paki-share na lang din po nang sa ganun pwede po kayong makakatulong doon sa maaring makakita or makapapanood din po ng video na to. So ito po yung ideal po na DIY, especially this time po napakainit po ng panahon. So ito po yung alternative po para po mabawasan din po yung init na tinatamasa natin nowadays po. And then sa mga ka-DIYs natin diyan na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe po this channel po, and then hit po nyo yung notification bell nang sa ganun updated tayo sa mga susunod nating mga videos soon, mga ka-DIYs. So maraming salamat po, and ride safe mga ka-DIYs.